Balikan natin ang taong 2015, kung saan ang payapang lupain ng Tagaytay at mga karatigbayan sa Cavite ay biglang yanig ng isang kaso ng pagpaslang na ang kalupitan ay lagpas sa guni-guni ng sinuman. Ang biktima ay isang batang nobya na brutal na pinatay. Ang marangyang damit pangkasal na suot niya sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay ay naging dugo ang pambalot sa kanyang bangkay. Hindi lamang kinitil ng salarin ang kanyang buhay, kundi ninakaw din nito ang dignidad at kinabukasan ng dalaga sa pinakamarahas na paraan. Sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito ay isang planong pinag-isipang mabuti, nag-ugat sa walang hanggang kasakiman at malalim na pagtataksil. Isang trahedya ng pag-ibig ang binuo na nagtapos sa isang madugong wakas na tila hindi matatakasan. Nilamon ng gabi ang munting barangay sa Silang, Cavite, kasing bilis ng pag-ihip sa kandila. Ang matinding kadiliman ay bumalot sa mga likulikong kalsada ng baryo. Tanging ilang kislap ng madilaw na ilaw mula sa mga bahay na magkakalayo ang natatanaw. Nang gabing iyon, ang hangin ay humahagibis sa mga taniman ng pinya at kape, lumilikha ng mga tunog na tila nananaghoy. Si Mang Carding, isang kilalang lasenggo sa baryo, ay kakalabas lang ng isang tindahan kung saan siya tumungga ng lambanog. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, siya ay naglakad ng pasuray-suray. Ang kanyang lumang motorsiklo ay paminsan-minsang gumedyoang, muntik nang sumalpok sa mga bakod na kawayan. Ang daan pa uwi na kabisado niya ay biglang nagmistulang banyaga at walang katapusan ng gabing iyon. Sa halip na kumanan sa kanto ng matandang puno ng balete, dinala siya ng kanyang kalasingan diretso sa isang maliit na daan at tungo sa isang tiwangwang na burol na madalas tawagin ng mga taga roon sa nakakatakot na pangalang Iburol ng Hapis. Ang daang ito ay bihirang daanan ng tao at ngayoy mas lalong tahimik at nakakapanindig balahibo. Nagmura ng pabulong si Mang Carding, sinubukang linawin ang paningin, ngunit tanging mga puno sa magkabilang gilid na bumubuo ng mga aninong nakakatakot ang kanyang nakikita. Biglang tumirik ang kanyang motor. Sa inis, paulit-ulit niya itong sinubukang paandarin, ngunit nabigo siya, kaya't yamot siyang tumingala sa paligid. Eksakto sa sandaling iyon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, nakarinig siya ng isang mahinang iyak. Ang iyak ng isang babae na punong-puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Karaniwang hindi matatakutin si Mang Carding, ngunit sa gitna ng hating gabi sa Burol ng Hapis, ang iyak na iyon ay nagpatayo ng kanyang balahibo. Tila naglaho ang kalahati ng espiritu ng alak sa kanyang katawan. Lumingon siya sa pinagmumulan ng tunog. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, isang tanawin na hindi kapanipaniwala ang tumambad. Sa sanga ng isang malaking puno ng akasya, may isang puting anino na nakaupo. Pinanliit niya ang kanyang mga mata upang makita ito ng mas malinaw. Diyos ko! Isang batang babae na nakasuot ng purong puting gown na pangkasal ang nakaupo doon habang umiiyak. Ang mahabang buhok nito ay nakalugay at tumatakip sa malaking bahagi ng mukha. Tanging ang kanyang payat na balikat na nanginginig sa paghikbi ang nakikita. Nanigas si Mang Carding, nangatog ang kanyang mga tuhod. Nautal niyang nasambit, "White Lady. White Lady." Ang matinding takot ay lumukob sa kanyang isipan. Binitawan niya ang kanyang motorsiklo at tumakbo pabalik ng walang lingon-lingon. Ang kanyang tili ng takot ay umalinggaw sa buong sulok ng burol. Tumakbo siya ng pasuray-suray at pagdating sa bukana ng barangay, siya ay bumagsak at nawalan ng malay. Hindi na siya makapagsalita, tanging ang daliri niya ang nakaturo sa direksyon ng Burol ng Hapis. Kinabukasan, ang buong barangay ay nabulabog sa kwento ni Mang Carding. Nagkumpumpulan ang mga tao at nagbulungan. Ang kwento ay mabilis na nadagdagan ng iba't ibang nakakakilabot na detalye. May mga sumusumpa na tuwing uwi sila ng madaling araw galing sa trabaho, naririnig nila ang malungkot na himig mula sa bakanting rest house sa burol na iyon. Mayroon ding umaamin na nakita nila mismo ang isang multong babae na nakasuot ng pangkasal na lumulutang ng walang paa sa paligid ng lugar. Ang mga kwentong kababalaghan ay kumalat na parang kidlat. Naghasik ito ng takot na bumalot sa buong nayon na dating payapa. Wala nang nangahas pumunta sa taniman ng mag-isa kapag palubog na ang araw. Ang balitang ito ay lalong lumawak hanggang sa makarating sa kaalaman ni Patrolman Miguel Santos, isang batang pulis na bagong lipat sa istasyon ng pulisya sa Silang. Si Miguel ay isang propesyonal at edukadong binata, may lohikal na pag-iisip at hindi naniniwala sa mga pamahiin.
Upang pakalmahin ang mga mamamayan at ibalik ang kapayapaan sa lugar, nagpasya siyang imbestigahan ang katotohanan. Agad siyang nag-report sa kanyang hepe at kasama ang 4 na kasamahan, bumuo sila ng maliit na team upang galugarin ang area ng burol ng hapis. Nang hapong iyon, ang grupong pinamumunuan ni Miguel ay tumungo sa burol. Habang palalim sila ng palalim sa gubat, lalong bumibigat ang atmosfera. Base sa kwento ni Mang Carding, hinanap nila ang malaking puno kung saan nakita ang multo ng ikinasal. Mula sa malayo, isang bagay na kulay puti na nakasabit sa mataas na sanga ang umagaw ng kanilang atensyon. Nang makalapit, lahat sila ay natigilan. Ito ay isang damit pangkasal na puti na luma na, puno ng putik, at punit-punit sa ilang bahagi. Nakasabit ito at dahan-dahang umiindayog sa ihip ng hangin. Hindi kalayuan doon, nakatayo ang isang abandonadong rest house na may mga pader na nilulumot na. Isang masangsang na amoy ang nanggagaling sa loob. Masama ang kutob ni Miguel. Sininyasan niya ang mga kasamahan na pumasok ng maingat. Ang tanawin sa loob ng bahay ay nagdulot ng kilabot sa lahat. Sa may pintuan pa lamang, isang bangkay na nasa advanced stage ng decomposition ang nakahandusay. Ang biktima ay isang babae. Ang katawan ay sira na at ang mukha ay hindi na makilala. Nasa posisyon ito na tila sinusubukang gumapang palabas bago nalagutan ng huling hininga. Ang crime scene o DV ay agad na kinordonan ng yellow tape. Isang espesyal na team mula sa Cavite Police Provincial Office ang agad na binuo. Sa gitna ng mga kalat at amoy ng kamatayan, ang mga investigador ay nagtrabaho ng masusi. Sa pagsusuri, nakatagpo sila ng isang pilak na pulsera sa paa, anklet, na may disenyo na medyo kakaiba na nakakabit pa sa kaliwang bukong-bukong ng biktima. Ang pulseras ay tila walang malaking halaga, ngunit ito ang naging nag-iisang ebidensya, isang marupok na pahiwatig na natitira. Isang napakaseryosong kaso ng pagpatay na nababalot ng mistisismo ang malapit ng mabunyag mula rito. Ang maliit at nangingitim na pilak na pulsera sa paa ang naging sentro ng buong investigasyon. Dahil sa kondisyon ng biktima na hindi na makilala at walang tanda ng pagkakakilanlan o sa lugar, ang pulseras na iyon ang naging nag-iisang manipis na sinulid na mahahawakan ng mga investigador. Ang ebidensya ay maingat na isinilid at ipinadala sa forensic laboratory. Sa kamay ng mga eksperto, mabilis na nilinis ang pulseras. Ang disenyo ay kakaiba, hindi tulad ng mga modelong gawa sa mass production. At pagkatapos, isang napakahalagang detalye ang natuklasan sa ilalim ng espesyal na mikroskopyo. Sa panloob na bahagi ng lock nito, isang serye ng napakaliliit na numero at letra ang naisisiwalat, nakaukit ng napakapino. Nagkaroon ng pag-asa. Isang malawakang paghahanap na hindi pa nangyayari noon ang inilunsad hindi sa labas, kundi sa mundo ng internet. Daan-daang websites, e-commerce platforms tulad ng Lazada at Shopee, mga forum, at mga online jewelry selling groups sa buong bansa ang sinuyod ng mga detective. Inupload nila ang larawan ng pulseras, naghanap gamit ang mga keywords, at gumamit ng teknolohiya para sa image recognition. Ang trabaho ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng dayami, lumipas ang mga araw ng walang resulta. Halos mauwi sa wala ang investigasyon. Tiempong sa sandaling iyon, isang munting liwanag ang biglang lumitaw mula sa direksyong hindi inaasahan. Isang batang detective, habang sinusuri ang archives ng mga online shop mula sa ilang taong nakalipas, ay nakatagpo ng isang lumang post sa Facebook page ng isang maliit na jewelry shop na may pangalang Gintong Pag-asa Jewelry. Ang tindahan ay matatagpuan sa isang mataong eskinita sa lugar ng Ongpin, Binondo, Maynila. Ang litratong inupload 4 na taon na ang nakakaraan ay nagpapakita ng isang custom-made na pulsera sa paa na ang disenyo ay 99% nakahawig ng ebidensya. Agad na nagpadala ng espesyal na team sa Maynila. Pagdating sa address ng tindahan sa Ongpin, nakaharap nila si Mang Lim, ang may-ari, isang lalaking Filipino-Chinese na nasa edad 60, maliit ang pangangatawan, ngunit may matatalas na mata. Matapos suriin ng maigi ang litrato ng ebidensya at ang serye ng mga karakter, tumango si Mang Lim at kinumpirma na gawa niya iyon. Ipinaliwanag niya na iyon ay isang special order mula sa isang lalaking customer na humiling ng eksklusibong disenyo para ibigay sa nobya nito. At ang serye ng mga karakter ay code na inukit niya para sa warranty. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa impormasyon ng customer, umiling si Mang Lim.
Masyado nang matagal ang 4 na taon. Araw-araw ay napakarami kong customer. Paano ko matatandaan ang lahat? Tila gumuho ang pag-asa ng team. Ngunit hindi sumuko ang mga investigador. Patuloy silang nakiusap at ipinaliwanag ang bigat ng kaso ng pagpatay. Idiniin nila na ang impormasyong iyon ay makakatulong upang mahanap ang pumatay at mabigyan ng hustisya ang namayapa. Naantig sa determinasyon ng mga pulis at sa kanyang konsensya, bilang isang mamamayan, pumayag si Mang Lim na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sinimulan niyang halukayin ang lahat ng kanyang lumang logbook at resibo. Isang malaking tumpok ng maalikabok na dokumento ang inilabas. 4 na oras ang lumipas na mabigat ang daloy sa masikip na silid ng tindahan ng alahas. At sa wakas, mula sa tumpok ng mga lumang papel na naninilaw na, nahugot ni Mang Lim ang isang kulay pink na resibo. Uri ng resibo na may carbon paper at sulat kamay na halos wala na sa digital na panahon ngayon. Lahat ay nagpigil ng hininga at lumapit upang tumingin. Ang sulat ay medyo kupas na ngunit nababasa pa. Petsa ng pagbili, eksaktong 4 na taon na ang nakakaraan. Pangalan ng produkto, pulseras na pilak, custom design. At ang pinakamahalaga, sa bahagi ng impormasyon ng customer, isang pangalan ang nakasulat ng malinaw, Rico Dalisay, kasama ang isang numero ng telepono. Nakahinga ng maluwag ang buong team. Mula sa isang ebidensya na tila walang halaga, nagtagumpay silang makahanap ng isang konkretong pangalan. Ang bela ng misteryo na bumabalot sa kasong ito ay nagsisimula ng mahawi. Ang pangalang Rico Dalisay at ang numero ng telepono ay tila naging gintong susi na inaasahang magbubukas sa pinto ng misteryo. Ang team sa Maynila ay agad na nakipag-ugnayan sa ibang unit para mag-verify. Mabilis dumating ang resulta, ngunit naging matinding dagok sa kanilang sigla. Ang may-ari ng numero ay kumpirmadong si Rico Dalisay na nakarehistro sa Quezon City. Gayunpaman, ang numero ay hindi na aktibo at kinumpirma ng telco na halos 1 buwan na itong deactivated. Isang kahina-hinalang pagkakataon dahil tumutugma ito sa tinatayang oras ng krimen. Ang mahalagang pahiwatig na kislap pa lang ay agad na namatay. Sa pagpunta sa address sa Quezon City, tanging isang abandonadong boarding house ang natagpuan ng mga detective. Walang sinuman sa mga kapitbahay ang nakakaalam kung saan nagpunta si Rico o kung ano ang ginagawa nito. Ang lalaking nagngangalang Rico ay tila naglaho na parang bula. Muling naharap sa pader ang investigasyon. Lumipas ang mga araw ng mabigat. Ang pressure mula sa publiko ay lalong tumindi. Ang mga kwentong kababalaghan tungkol sa White Lady sa buro ng hapis ay patuloy na ibinubulong, ngunit ngayon nahaluan na ng tunay na trahedya ng isang pagpatay. Ang investigation team ay walang tigil sa pagpupulong. Dose-dosenang anggulo ang binuo at isinantabi. Habang ang team sa field ay halos walang pag-usad. Sa forensic room ng Cavite Police, ang mga eksperto ay nagtatrabaho ng tahimik. Gamit ang pinakamodernong siyentipikong pamamaraan, natukoy nila na ang kalansay ay kabilang sa isang babaeng nasa edad 22 hanggang 25 taong gulang na may taas na 163 sentimetro. Base sa istruktura ng panga, nagawa nilang iguhit ang sketch ng mukha ng dalaga noong nabubuhay pa ito. Higit na mahalaga, ipinakita ng autopsy na ang biktima ay buntis ng 3 buwan. Ang detalyeng ito ay nagpagalit at gumulat sa mga investigador. Ang krimen ng salarin ay lalong bumigat. Gamit ang datos na ito, nagpasya ang team na ibahin ang taktika. Sa halip na mag-focus sa paghahanap sa salarin gamit ang pangalang hindi malinaw, ibubuhos nila ang lahat ng lakas para makilala ang biktima. Isang malawakang operasyon ng paghahanap ng impormasyon ang inilunsad. Lahat ng ulat ng key missing persons sa buong bansa sa nakalipas na 2 buwan, lalo na ang mga kasong may katulad na deskripsyon, ay isinama sa listahan. Hanggang sa isang hapon sa katapusan ng buwan, nang halos maubos na ang pag-asa, isang file mula sa Batangas Police ang nagbago ng lahat. Ang pamilya ni Aling Rosa na nakatira sa Silang, Cavite ay nag-report na ang kanyang anak na si Elena Reyes, 24 anyos, ay biglang nawala ng kontak sa misteryosong paraan matapos ang sarili nitong kasal. Lahat ng pagkakakilanlan ni Elena, mula sa edad, taas, hanggang sa maliliit na detalye na ibinigay ng pamilya ay tugmang-tugma sa resulta ng forensics.
Ang AFD sample ni Aling Rosa ay agad na kinuha para sa comparison, at ang huling resulta ay nagkumpirma sa kinatatakutan ng lahat. Ang bangkay sa abandonadong bahay sa Burol ay ang dalagang si Elena Reyes. Ang pinto ng maliit na bahay ni Aling Rosa sa silang ay bumuka sa gitna ng matinding pagluluksa. Ang mukha ng ina na puno ng pagdurusa ay tuluyang gumuho nang marinig ang masamang balita. Humagulgol siya ng histerikal, tinatawag ang pangalan ng anak sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghikbi, ikinuwento niya ang maikling buhay ng kanyang magandang anak. Si Elena ay matalino, maganda at may magandang boses mula pagkabata. Pangarap niyang maging isang professional host at singer. Matapos makagraduate sa Maynila, nanatili si Elena doon para magtrabaho. Madalas siyang maging host sa mga maliliit na event para mabuhay. Nang tanungin ng mga investigador ng dahan-dahan tungkol sa mga karelasyon ni Elena, partikular ang tungkol sa isang taong nagngangalang Rico Dalisay, biglang nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Tumango siya bilang pagkumpirma. Kilala niya si Rico, ang nobyo ni Elena ng ilang taon na nagtatrabaho bilang rider ng motorcycle taxi api sa Maynila. Ikinuwento niya na minsan nang pumunta si Rico sa bahay nila noong Pasko ilang taon na ang nakakaraan. Sa paningin niya noon, si Rico ay lalaking medyo gwapo at magalang. Ngunit palagi niyang nararamdaman na mayroong hindi tapat dito. Isang pakiramdam ng pagkailang na hindi niya maipaliwanag. Tila may naalala, tumayo si Aling Rosa at naglakad ng pasuray-suray patungo sa isang lumang kabinet na kahoy. Naghanap siya sandali at inilabas ang isang photo album ng pamilya. Binuklat ng kanyang matatandang kamay ang bawat pahina at tumigil sa isang litrato. Ito siya. Ito si Rico, sir. Itinuro niya ang isang litrato ng pamilya na nagtitipon sa bakuran noong araw ng Pasko. Sa litrato, nakatayo si Elena sa tabi ng isang matangkad na binata na may gwapong mukha na nakaakbay sa kanya habang nakangiti ng malapad. Ang ngiting iyon, sa konteksto ngayon, ay biglang naging nakakakilabot. Iyon si Rico Dalisay. Ang litrato ay agad na kinuha. Mula sa isang pangalang walang mukha at bakas, ngayon ay mayroon ng malinaw na larawan ang team ng pangunahing suspect. Larawan ng isang lalaking nakangiti ng masaya sa tabi ng babaeng napakalaki ng posibilidad na pinatay niya ng malupit. Ang lumang litrato sa kamay ng kaawa-awang ina ay naging kompas na nagturo sa buong investigasyon. Matapos tiisin ang sakit para magbigay ng impormasyon, tila naalala ni Aling Rosa ang kalunos-lunos na pangyayaring katatapos lang. Ang boses niya ay naging paos at putol-putol. Ang anak ko. Kakakasal lang niya, sir. Ikinasal siya kay Gabriel Tan, may-ari ng isang malaking kumpanya ng kape sa Batangas. Napakabait at kagalang-galang ng pamilya doon. Si Gabriel, tapat niyang mahal si Elena. Nagkatinginan ang mga investigador. Isang bagong detalye na napakahalaga ang nabunyag. Ang biktima ay hindi lang may nakaraan sa suspect na si Rico Dalisay, kundi kakakasal lang din sa ibang lalaki. Ipinagpatuloy ni Aling Rosa ang kwento na puno ng kalituhan. Ang kasal ay ginanap ng napakarangya sa isang sikat na hotel sa Tagaytay. Siya at ang pamilya ay napakasaya dahil natagpuan na ng kanyang anak ang matatag na sandalan. Ngunit ang kasiyahan ay hindi nagtagal. Sa mismong gabi ng kasal, nang tapos na ang reception, ang pamilya ng lalaki ay nagpanik ng ibalita na hindi nila mahanap ang bride kahit saan. Sabi nila, nawala si Elena kasama ang lahat ng alahas na suot niya at ang kahon ng pera mula sa money dance at mga regalo. Nang marinig ko iyon, nanlumo ako. Ang akala ko. Nagtanan siya dala ang pera dahil sa sulsol ng kung sino. Ilang linggo akong nabubuhay na parang patay. Sa pagitan ng galit at pag-aalala. Sino ang mag-aakala na ang anak ko? Hindi niya matapos ang pangungusap. Muling humagulgol ang ina. Ang impormasyon mula sa ina ay nagpinta ng skenaryo na bago sa lahat. Ang kasong ito ay hindi lang basta pagpatay dahil sa love triangle, kundi nagpapakita rin ang tanda ng planadong pagnanakaw. At ang katauhan ni Gabriel Tan, ang asawa sa nasabing kasal, ay agad na naging sentrong figura na kailangang imbestigahan. Agad na nagpadala ng subwena. Isang team mula sa Batangas Police ang nagtungo sa opisina ng coffee export company ni Gabriel Tan. Ang opisina ay nasa isang malaking gusali sa Lipa. Si Gabriel,
Isang lalaking 33 anyos, matikas ang pangangatawan, ay lumabas para harapin ang mga pulis ng may mukhang pagod at puyat. Nang tanggapin ang subwena, hindi siya nagulat, tahimik lang niyang isinuot ang kanyang jacket at sumama sa mga investigador. Sa malamig na interrogation room, tahimik na nakaupo si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop. Hindi siya mukhang suspect, kundi mukhang biktima ng isang malupit na biro ng tadhana. Pakikwento sa amin ang buong relasyon niyo ni Elena Reyes, panimula ng investigador sa mahinahong paraan. Huminga ng malalim si Gabriel. Nagsimula siyang magkwento sa boses na namamaos at mabigat. Nakilala niya si Elena sa unang pagkakataon sa isang business networking event sa Makati, halos isang taon na ang nakakaraan. Si Elena ang MC ng programa noong araw na iyon. Inamin ni Gabriel na noong una pa lang niyang makita si Elena sa entablado na nakasuot ng eleganteng Filipiniana at narinig ang malinaw nitong boses, nabighani na siya agad. Nang malaman niyang pareho silang galing sa Katagalugan, nagkusa siyang makipag-usap. Ang damdamin ay mabilis na naglapit sa kanila. Siya ay matagumpay na negosyante at ito ay magandang host, tila perpektong Perez. Nabanggit ba niya ang tungkol sa isang boyfriend na nagngangalang Rico Dalisay, singit ng investigador? Umiling ng mariin si Gabriel. Hindi kailanman. Nagkwento lang siya tungkol sa hirap ng buhay mag-isa sa Maynila. Palagi niyang pinapakita na siya ay matatag at independent na babae. Buo ang tiwala ko sa kanya. Ang tapat na pag-ibig ng negosyante ay tila tunay na nakabihag sa puso ng magandang host. At noong unang bahagi ng 2015, nahihiyang ibinalita ni Elena na magkakaroon na sila ng Munting Anghel. Ikinuwento ni Gabriel ang sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa panandali ang saya bago muling dumilim. Napakasaya ko noon. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Walang pag-aalinlangan, dinala ko agad si Elena para ipakilala sa pamilya ko at nag-propose para bigyan siya at ang aming anak ng legal na katayuan. Ang pamilya ni Gabriel, nang makita ang kanilang anak na nasa tamang edad na ay nakahanap ng isang maganda at edukadong babae, at higit sa lahat ay nagdadalang tao sa kadugo nila, ay agad na pumayag. Isang pinakamarangyang kasal sa rehiyon ang plinano. Tapos anong nangyari noong gabi ng kasal? Tanong ng pulis. Yumuko si Gabriel. Nanginginig ang boses. Binalikan niya ang gabing nakakagimbal. Ang reception ay masaya at magarbo. Ngunit nang patapos na ang party at paalis na ang halos lahat ng bisita, bumalik siya sa dressing room para hanapin ang asawa, pero wala ito doon. Hinanap nila sa buong hotel, tumawag ng paulit-ulit, ngunit ring lang ito ng ring. At pagkatapos, natuklasan nila ang katotohanan. Hindi lang ang bride ang nawawala, kundi pati na rin ang lahat ng gintong alahas na suot nito, at ang kahon ang naglalaman ng lahat ng perang regalo at ni money dance na tinatayang aabot sa daan-daang libong piso. Noong oras na iyon, ang naisip lang namin ng pamilya ko ay niloko niya ako para perahan. Masyadong malabo. Ang sakit, ang kahihiyan. Halos pumatay sa akin, sabi ni Gabriel na puno ng pait. Ang testimonya ni Gabriel Tan ay tugmang-tugma sa ikinuwento ng ina ni Elena. Wala siyang kaalam-alam sa eksistensya ni Rico Dalisay. Nang sabihin ng mga investigador na pinatay si Elena, ang mukha ni Gabriel ay nagbago ng husto. Mula sa sakit ng isang lalaking niloko, nahulog siya sa matinding shock bilang isang lalaking nawalan ng asawang mahal na mahal niya. Ang wanted poster o warrant of arrest ay agad na inilabas sa buong bansa, kasama ang malinaw na litrato ni Rico Dalisay. Ang litrato ay nagpapakita ng isang binata na may maaliwalas na ngiti. Ngunit para sa kapulisan, iyon ay ngiti ng demonyo. Ang mga elite team ng detective ay hinati sa iba't ibang direksyon para sa malawakang pagtugis. Ang unang direksyon ng investigasyon ay ang mga koneksyon ni Rico. Ang boarding house na tinirhan niya sa Quezon City ay wala nang naiwang bakas. Ang pamilya ni Rico sa probinsya ay wala ring balita sa kanya. Tila pinutol na niya ang lahat ng komunikasyon, naghahanda para sa pangmatagalang pagtatago. Gayunpaman, sigurado ang mga investigador na ang isang tulad ni Rico, gaano man katuso, ay hindi basta-basta maglalaho. Siguradong mayroon itong kahinaan, at ang fatal weakness ni Rico ay sugal, partikular ang online betting at casino.
Isang team ang itinalaga para magmanman sa underground kinamundo ng mga sugarol sa Maynila. Ang mga detective ay nagpanggap na manlalaro sa mga bilyaran at e-game station. Matapos ang ilang araw na pakikisalamuha, ang imahe ni Rico na rider ay nabuo mula sa kwento ng mga sugarol. Hindi siya professional player, kundi isang sugarol na adik at laging talo. Sikat siya dahil sa patong-patong na utang. Ang taong yan may utang sa akin na halos 50,000. Pangako ng isang taon, hindi nagbabayad. Bigla, mga isang buwan na ang nakakaraan, dumating siya sa bahay ko, naghagis na makapal na pera, mga 1,000 piso na bago pa, sa lamesa. Bayad lahat walang kulang. Sabi ng isang loan shark sa detective. Ang detalye ng makapal na bagong pera ay tugma sa pera mula sa kasal. Ilang pinagkakautangan pa ang nagkumpirma na binayaran ni Rico ang lahat ng utang sa parehong panahon. Ang halagang ginamit ni Rico pambayad ay umabot sa daan-daang libo. Malinaw na nakakuha siya ng malaking halaga sa kahina-hinalang paraan matapos ang gabing pinatay si Elena. Isang sugarol pa ang nagbigay ng mas mahalagang impormasyon. Huling kita ko sa kanya, matapos niyang bayaran lahat, nanlibre siya ng inuman. Noong medyo may tama na, tinapik niya ang dibdib niya at sinabing lilipat daw siya sa lugar na may dagat at bundok, magsisimula ng bagong buhay. Magbubukas ng sariling van rental business. Sabi niya sawa na siya sa Maynila. Dagat at bundok. Ang mahalagang tip na ito ay nakatulong sa mga investigador na paliitin ang lugar ng paghahanap. Nag-focus sila sa mga tourist destinations na may ganitong topografiya tulad ng Cebu, Davao, at lalo na ang Palawan. Ang kapulisan sa mga lugar na ito ay nakatanggap ng utos na inspeksyonin ang lahat ng tourist drivers na bagong rehistro sa nakaraang buwan. At sa wakas, ang lambat ay nagkaroon ng huli. Ang Police Regional Office sa Mimaropa ay nag-ulat ng kahina-hinalang kaso sa isang van rental company sa Puerto Princesa, Palawan. Isang bagong driver ang nakarehistro sa pangalang Ibuboy Santos, na taga Visayas daw pero may matigas na puntong Tagalog Manila. Higit pa rito, ang litrato sa biodata nito ay kamukhang-kamukha ng nasa poster ng T-Wanted na si Rico. Walang antala, lumipad agad ang special team mula Maynila patungong Palawan. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pulis, isang plano ng paghuli ang binuo. Nang hapong iyon, habang si Ibuboy Santos ay kakahatid lang ng pasahero sa isang resort, nakatanggap siya ng tawag mula sa operator na pinababalik siya agad sa opisina para kumuha ng key special tour. Ito ay patibong. Pagkapasok ni Rico ng van sa bakuran ng kumpanya, napansin niyang may mali. Ang bakal na gate sa likuran ay biglang sumara ng mabilis. Mula sa mga sulok, 4 na lalaking nakasibilyan ang sabay-sabay na sumugod. Hindi na nakaporma si Rico. Nang matauhan, nakaposas na ang mga kamay niya sa likod. Rico Dalisay, arestado ka. Namutla ang kanyang mukha, tumulo ang pawis ng masagana. Alam ni Rico na tapos na ang lahat. Sa harap ng mga investigador, nanatiling tikom ang bibig ni Rico noong una. Ngunit nang ilatag ang mga ebidensyang hindi matututulan sa mesa, nang banggitin ng investigador ang pangalang Elena Reyes at ilapag ang litrato ng pulsera sa paa, nagsimulang manginig ang balikat ni Rico. Yumuko siya at nagsimulang magkwento sa garalga na boses, binabalikan ang trahedya. Una kong nakilala si Elena isang gabing malakas ang ulan sa Maynila, panimula ni Rico. Noong gabing iyon walang pasahero. Habang dahan-dahan akong nagmumotor, nakita ko ang isang babaeng estudyante, basang-basa at nakadikit ang damit sa katawan. Mukha siyang kaawa-awa pero napakaganda. Huminto ako at inalok siyang ihatid. Sa daan. Nagkwento siya na galing siya sa eskwela. Ang boses niya. Napakaganda. Parang tubig na dumaloy sa tuyot kong kaluluwa. Mula noon, nagkaibigan kami. Ako, isang lalaking lisensya lang ang meron, minahal ng isang maganda at talentadong babae. Nagtrabaho ako araw-gabi. Nag-ipon para sa kanya. Ang ngiti niya noon ang pinakamahalagang yaman ko. Huminahon ang boses ni Rico na puno ng pait. Pero masyadong magulo ang Maynila at masyado akong karaniwan. Hinila ako ng sugal. Nabaon ako sa utang. Ang pag-ibig namin nagkalamat. Nakagraduate si Elena, nagtrabaho at nakakilala ng mas maraming tao. Iba na ang tingin niya sa akin.
Tingin na puno ng dismaya. Ikinuwento niya kung paano niya natuklasan ang panloloko ni Elena, ang sakit ng mabasa ang palitan ng mensahe ni na Elena at Gabriel. Ikinuwento niya ang malupit na plano na binuo ni Elena na ginawa siyang tau-tauhan sa drama ng panloloko ng babae. At pagkatapos, ikinuwento niya ang detalyeng gumising sa demonyo sa kanya. Nung sinabi ni Elena na buntis siya sa akin, alam ko agad na nagsisinungaling siya. Kay Gabriel ang batang iyon. Hindi lang niya ako niloko, gusto pa niya akong gawing tanga. Ang pag-ibig sa puso niya ay namatay agad. Ang puot at kasakiman ang nagising. Nagpasya siyang sumakay sa plano ni Elena, pero sa sarili niyang script. Hahayaan niyang tapusin ni Elena ang drama. At kapag bumaba na ang kurtina, siya ang mag-iisang makikinabang. Sa gabing itinakda, lahat ay nangyari ayon sa plano. Matapos ang kasal, tumakas si Elena mula sa hotel, dala ang lahat ng ginto at pera at sumakay sa van na inarkila ni Rico na naghihintay. Sa loob ng sasakyan, masaya pa si Elena, pinag-uusapan ang bago nilang buhay. Pero tahimik lang si Rico, mahigpit ang hawak sa manibela, dinadala ang sasakyan sa liblib na burol sa Cavite. Nung dinala ko siya sa rest house na iyon, wala pa rin siyang hinala. Nung pagkapasok niya at nakatalikod sa akin, lahat ng galit, lahat ng sakit na kinimkim ko. Sumabog. Hindi na ako yun. Ang nakikita ko lang ay ang taong nagtaksil at sumira sa buhay ko. Sinaksak ko siya. Hindi ko na matandaan kung ilang beses. Bakit? Tanong ng senior investigator. Bakit mo hinubad ang gown ng biktima at isinabit sa puno? Inangat ni Rico ang ulo. Kakaiba ang kislap ng mata. Yung gown na iyon. Alam niyo ba kung gaano kaganda iyon? Pagsuot niya, para siyang anghel. Pero anghel na sinungaling. Ang gown na iyon ang simbolo ng pagtataksil, simbolo ng yaman na pinili niya para tapakan ang pagmamahal ko. Galit ako sa kanya, pero mahal ko rin siya. Biglang namalat ang boses ni Rico. Ang patayin siya ay parang pagpatay sa pinakamagandang bahagi ng alaala ko. At ang pagsabit sa gown. Gusto kong parusahan ang kaplastikan niya. Gusto kong ang gown na iyon, simbolo ng kataksilan, ay ibilad sa ilalim ng langit para makita ng lahat na ang bride sa loob nun ay patay na. Patay dahil sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi na siya pag-aari ng kahit sino. Gown na lang siya ng isang pagtataksil. Ang brutal na pagpatay ni Rico ay halos walang iniwang butas maliban sa pulseras na pilak. Isang alaala ng pag-ibig na kahit sa araw ng marangyang kasal ni Elena ay hindi inalis at nakalimutan naman ni Rico. Sino ang mag-aakala na ang munting bagay na iyon ang magiging nag-iisang ebidensya na magbubunyag sa kanyang krimen? Ang paglilitis kay Rico Dalisay ay naging laman ng balita. Sa harap ng hukuman, inamin niya ang lahat ng krimen nang walang paghingi ng tawad at walang ni isang patak ng luha ng pagsisisi. Dahil sa hindi mapapatawad na krimen, murder at robbery, inihatol ng korte ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas, reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo ng walang parol. Isang parusang katumbas ng kanyang ginawa, ngunit ang sugat na iniwan niya sa pamilya ay hindi na kailanman maghihilom. Ang trahedya ng Key White Lady sa burol ng hapis ay isang mapait na aral tungkol sa nakakakilabot na kahihinatnan ng kasakiman at kasinungalingan. Nagsimula sa bisyo ng sugal at maling desisyon para sa material na bagay, ang trahedyang ito ay hindi lang sumira sa dalawang buhay, kundi pati na rin sa tiwala at pag-ibig. Dahil kapag ang tunay na pag-ibig ay tinapak